Shoutout kila Bibi Love, Oliver Terrible, at Dan Ka Electrician. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Hindi lahat ng exercise na ginagawa sa gym man o sa bahay ang dapat ginagawa ng mga payat. Ibig kong sabihin, dahil payat ka, dapat meron kang i-prioridad na mga exercises at meron ka rin dapat na hindi mo na ginagawa. Ibig sabihin din ito, sa ngayon ay huwag mo munang gawin ang mga exercises na maliit lamang ang pakinabang nito sa'yo. Pero sa sandaling medyo lumaki ka na, dito pwede mo nang gawin ang alinmang exercise na maibigan mo. Depende sa iyong body goal. Maaaring itanong ng iba, ay bakit? Dapat nga gawin lahat ang mga exercises ng mga payat para mabilis siyang lumaki. Kapag ginawa niyo yan, mas lalo lang babagal ang paglaki ng katawan nyo. Dahil maaaring ma-injury ka o ma-overtrain sa mga exercises na babanggitin ko. Dahil hindi naman ito yung mga exercises na prioridad mo. Kaya sa video nito ay iisa-isahin natin ang mga exercises na dapat munang iwasang gawin ng mga payat. Huwag nyo munang gawin ang lahat ng exercises para sa forearm lamang. Gaya ng mga ito. Hindi ang mga ito ang dapat mong i-prioridad. Isipin mo, payat ka pero gusto mo malaki agad ang forearm mo? Dahil kapag ginawa mo ang deadlift, hammer curl, upright row, at mga katulad nito ay nasasapul din ang ating forearm. Kaya huwag ka munang gumawa ng mga isolation exercises para sa forearm dahil dagdag oras lang yan sa mga gagawin mo sa gym. Ang mga single o one arm exercises ay huwag munang gawin ng mga payat. Muli, ito ay mga isolation exercises. Hindi ko naman sinasabing hindi maganda ang mga ganitong exercise. Pero, hindi pa napapanahon para sa mga payat na gawin ito. Tandaan natin, sa bawat kilos natin ay nagbabawas o nakakapagsunog tayo ng calories. Kaya halimbawa, kapag ginawa mo ang concentrated curl ng 3 sets, lumalabas na 6 na sets lahat yan. Dahil 3 sets sa kaliwa at 3 sets sa kanan. Kaya, 6 na sets. Dami, di ba? Nadagdagan ulit ang oras mo sa gym. At dahil 6 na sets yan, sa kabuuan, 6 na beses ka rin hihingalin. Dahilan upang mas maraming lakas ang mawala sa'yo. Samantalang kung gagawin mo ang preacher's curl o barbell curl, 3 sets lang ang gagawin mo. Dahil sabay mo silang magagawa. Mas maikling oras at mas konting calories lang ang masusunog mo dito. Bakit nga ba mahalaga ang calories para sa mga payat na gusto magpalaki ng katawan? Simple lang, dahil ang mga calories na ito ang siyang makakatulong ng malaki sa paglaki ng katawan. Teka, baka may nanonood na baguhan. Ang calories ay mula sa mga kinakain at iniinom natin. Lahat ng pagkain o halos lahat yan ay may taglay na calories. Kaya, ang mga payat ay kailangan kumain ng marami upang maraming calories din ang makuha niya. Manggagaling ang mga calories na ito mula sa macronutrients o tinatawag ding macros. Ito ay binubuo ng carbohydrates, protein at fats. Upang lubos mong mapakinabangan ang macros, dapat ito ay mula sa mga clean foods at hindi sa mga may asukal na pagkain at mga junk foods at mga dilata at may mga preservatives. Ang mga clean foods ay gaya ng manok, isda, itlog, kanin, kamote, abukado, saging at iba pa. At kapag tayo ay kumilos naman, nasusunog itong mga calories na ito. Ibig sabihin,
mas maraming pagkilos at mas mahirap gawin, mas marami ding masusunog na calories. Kaya ito ang dahilan kung bakit dapat mga mahahalagang exercises lamang muna ang dapat ginagawa ng mga payat upang hindi makapagsunog ng maraming calories. Pakiusap ko lang, upang lubos ng mapakinabangan ang bidyong ito ay tapusing panoorin ito dahil napakahalaga ng mga huling bahagi nito. Okay, tuloy na natin. Mula sa salitang high intensity, makukuha mo agad ang meaning nito. Ibig sabihin, mas intense sa training o masyadong mahirap. Halimbawa sa cardio, huwag kang tatakbo ng sprint o sobrang bilis dahil malakas makasunog ng calories yan. Payat ka na nga tapos gagawin mo pa yan, lalo kang mahihirapang magpalaki. Teka, baka sabihin ng iba, payat na nga tapos magka-cardio pa. Kahit payat ka, pwede ka pa ring mag-cardio. Pero tiyakin mo lang na ito ay low intensity. Ibig sabihin, pwedeng walking na 15 to 20 minutes o kaya ay moderate na jogging na 5 to 10 minutes. Dahil ang cardio ay may benepisyo pa rin naman kahit payat ka. Dahil madaragdagan ang stamina mo na magagamit mo sa iyong pagbubuhat. Pero kung hindi kayo mag-cardio, wala rin problema yan dahil hindi ka makakapagsunog ng extra calories kapag hindi mo ginawa yan. Ano-ano pa ba ang ilan sa mga high intensity training? Gaya ng mga advanced exercises o advanced workout. Kapag sinabing advanced, ito yung mga exercises na para lang sa mga matatagal nang nagbubuhat. O yun bang nagkaroon na ng muscle kahit papaano. Ang ilan sa mga advanced exercises ay gaya ng mga sumusunod. Eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you want, shining like it's neon, rock like kings of Leon, shooting stars across the galaxy. Ang superset at trap set ay mga advanced workout din. Huwag mo nang gawin ito ng mga payat. Bakit? Hindi ka pa nga nagkakamuscle. Ang gusto mo agad, gawin yung mga advanced. Dahil kakaibang exercise, astig tignan kapag ginagawa ito. Wala naman sa exercise ang paglaki ng muscle kundi nasa pagkain at muscle recovery. Isa pa, kabisaduhin mo muna yung mga basic exercises bago mo gawin o subukang gawin ang mga advanced workout. Dahil ang pinaka goal mo pagdating sa pagbubuhat ay yung matatarget mo yung main muscle na gusto mong palakihin at maramdaman mo yung muscle pump at muscle soreness dito. Kahit anong exercise yan na ginagawa ng mga kilalang tao, kung di mo nararamdaman ang muscle pump at muscle soreness, ibig sabihin, nagsayang ka lang ng oras sa gym. Oh no! Dapat iprioridad ng payat ang mga compound exercises gaya ng deadlift, bench press, lat pull down at iba pa. Dahil ang mga ito ay maraming tinatamaan na muscle. Huwag mo nang gawin ang forearm, maging ng mga exercises na isang kamay lang ang gamit. Kabisaduhin muna ang mga basic exercises at saka gawin ang high intensity training kapag medyo lumaki na ang muscle mo. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Shooting stars. Didn't even get to bronze.